Hallelujah! Isang mapagpalang umaga po muli sa ating lahat. Amen! Sa lahat po ng mga narito, maaari po bang tayo pong lahat ay lumapit po dito sa unahan? Amen! At yung mga paparating pa, sila na po dyan sa mga medyo kalagitnaan o middle po ng ating mga upuan. Yan, sige po. Mga kapatid, okay lang po ba na tayo po magmupo dito? Amen? Glory to God. So yan, Blessed Sunday po muli sa ating lahat. At tunay nga na sabi po ng Diyos, ang kapahingahan ay matatagpuan po natin sa ating Panginoon. Ang araw ng pagsamba ay para lang po sa ating Panginoon. Amen? So yan po, Blessed Sunday po dyan sa atin dito sa actual and dyan po sa atin dito sa online. Amen? Tayong lahat po nga ay tumayo at tayo po magbasa ng salita ng Diyos to encourage everyone na ang araw po ng pamamahinga ay talaga pong para po sa ating Panginoon. At yan po ay salita po ng Diyos. Amen po ba? Maaari po bang basahin natin ang salita ng Diyos kung meron po kayong Bible dyan sa inyong tabi or kung wala naman po, hayaan nyo po na basahin ko po ang salita ng Diyos na magbibigay po sa atin ng encouragement na yes, oo nga, kailangan po nating ilaan ang araw ng linggo o araw ng pagsamba para po sa ating Panginoon. Ang sabi po ng Diyos sa kanyang salita sa Exodus chapter 20, verse 8 to 9. Ang sabi po ng Diyos sa kanyang salita, lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. Tayo po yun, amen. Verse 9, 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat mong gawin. Last verse po, subalit sa ikapitong araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos, ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito'y huwag kang magtrabaho ang sino man sa inyo, kayo ang inyong mga anak, mga alipin, lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop ni ang mga dayuhang nakikipamayaman sa inyo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Amen. Ang sabi po ng Diyos sa ikapitong araw, ilaan po natin ang araw ng pagsamba sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay malayang pumikit at malaya po nating ibukas ang ating bibig at ang ating puso idulog po natin sa ating Panginoon, maging ang ating pong mga kamay. Maaari po natin yang itaas, amen, tanda ng ating pagsuko, tanda ng ating pagsamba, tanda ng ating paggalang sa ating Panginoon. Muli po tayong pumikit at tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Amang banal, marami pong salamat muli, O Diyos, sa salita mo na aming nabasa ngayong araw, Panginoon, o ngayong oras, Panginoon, ng araw ng pamamahinga at ang araw ng pagsamba, Panginoon, na ilaan po namin para sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Lord, ikaw po, Panginoon, yung manguna sa amin. Dalangin ko, Panginoon, o dalangin po namin, Panginoon, ang kabuuan ng aming gawain ngayong umaga. Dalangin po namin, Panginoon, na kami po'y lalong lumalim sa iyong salita, Panginoon. Tulay po namin ito'y maipamuhay. Lord, use our breath to praise you, O God. Use our breath to worship you, Lord. Use our breath, Lord God, sa pananalangin, O Diyos. Wag po namin itong hayaan, Panginoon, na ito'y magkasala. Panginoon, Lord God, ang hiningang ito, Panginoon, ay kaloob mo, Panginoon. Kaya gamitin lang po namin ito, Panginoon, sa may makabuluhan, Panginoon, sa aming buhay, O Diyos. Marami pong salamat, Panginoon, O Diyos, sa umagang ito. Maging, Panginoon, sa aming mga kapatid na narito sa bulwagang ito, Panginoon. Nakasama po namin na aawit. Kasama po namin na makikinig ng iyong salita, Panginoon. At kasama po namin, Panginoon, na masusumpungan ka at katatagpuin mo kami, Panginoon, O Diyos. Maging, Panginoon, sa iyong anak na gagamitin na maging daluyan ng iyong salita. Panginoon, ikaw po yung bumalot sa kanya, O Diyos. Balutin mo siya ng iyong banal mong dugo, ng iyong banal mong espiritu, Panginoon, na siyang manahan sa kanya. Kami din po, Panginoon, na makikinig ng iyong mensahe, Panginoon, at dadaluyan ng iyong salita, Panginoon. Huwag po namin itong baliwalain, Panginoon. Ito po'y aming i-keep sa aming puso, Panginoon, at ito'y aming maipamuhay, Panginoon. Maraming pong salamat, O Diyos. Wala po kaming magagawa, Panginoon, kung ikaw ay malayo sa amin. Ito lamang pong aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na Jesus. Amen. Hallelujah. Muli po nating palakpakan ang ating Panginoon. Yung malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Amen. Ready na po ba tayong umawit? Manatili po tayo nakatayo. Tayo po'y aawit sa ating Panginoon. Praise God! Muli po tayong pumalakpak ng mataas at magalak ang bawat isang naririto.
Hallelujah! Are we blessed this morning? Amen. Kamusta po ang bawat isa dyan dito po sa actual? Kamusta po tayo? At sa online po, alam ko na may mga paparating pa and matuwa tayo ngayong umagang ito dahil tayo ay hindi alam niyo po yung hindi talaga tayo nagkamali na tayo ay nagpunta rito because we want to seek more of our God. We want to, of course, praise our God. Amen. At makinig ng kanyang salita. Sino rito yung excited para pumuri sa ating Panginoon? Amen. Kaya kung gano'n naman po ay huwag na nating patatagalin, tayo ay umawit para sa ating Panginoon na may galak at pumadyak tayo para sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Taas po natin ang ating mga kamay at umawit tayo para sa ating Panginoon. Hallelujah! Blessed be your name in the land that is plentiful, where your streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place. Though I walk through the wilderness, blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's still as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be your name on the road marked with suffering. There's pain in the offering. Blessed be your name. Every blessing. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Your name. Woo! Hallelujah! Napakabuti ng ating Panginoon Diyos. Purihin natin siya at awitan natin siya ang muli. Hallelujah!
my soul. His blood covered my sin. I believe. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I believe. I raise the banner, oh, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. I know He rescued my soul. His blood covered my sin. I believe. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I believe. I raise a banner, oh, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. 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 You lift my burdens, and I'll rise with you. I'm dancing on this mountain top to see your kingdom come. You lift my burdens, and I'll rise with you. I'm dancing on this mountain top to see your kingdom come. My Redeemer lives. Woo! My Redeemer lives. 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 Woo! Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Napakasarap pumuri para sa ating Panginoon. Hallelujah! 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 Praise God! Hallelujah! Purihin natin ang ating Yahweh. Purihin natin si Yahweh na ating Panginoong Diyos na buhay. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Hallelujah, Lord Jesus! Napakabuti mo. Hallelujah, Lord God. Mga kapatid, patuloy tayo sa ating pagpuri sa ating Panginoong Diyos. Patuloy tayong pumuri, awitan siya ng may galak sa ating mga puso. Ngayong umagang ito, pwede ba nating tanongin yung ating sarili? Bakit tayo naririto ngayong umaga? Bakit tayo tinawag ng ating Panginoong Diyos? Ano nga bang meron? Dahil ba gusto mo lang sabihin na you're present? Or gusto mo talagang lumapit sa Kanya at maranasan ang Kanyang presensya? Amen. Mga kapatid, we are blessed that we are here in this church.
We are blessed that we are standing in front of our God. Nalulugod ang ating Panginoong Diyos kapag nakikita niyang kanyang mga anak ay sumusunod at pumupuri sa Kanya. At ngayong umagang ito, idulog natin yung ating mga puso sa Kanya. Tayo ay may kanya-kanyang pasanin, tayo ay may kanya-kanyang hangarin, tayo ay may kanya-kanyang pinagdaraanan sa buhay. Ngunit hindi ito lingid sa ating Panginoong Diyos. Hindi lingid sa ating Panginoon kung ano ang nagaganap sa ating mga buhay. Amen. And kung ang desire, ang hangarin ng ating puso ay ang mapalapit sa Kanya, huwag tayong mag-atubiling lumapit sa Kanya. Hallelujah. Let's desire in our hearts His presence. Let's seek of His presence. Nasabi nga sa Matthew 6:33 that we should seek first of His kingdom. We should seek of His righteousness. Let's live on His righteousness. Amen. At lahat ng mga ipinapanalangin natin sa Kanya, kung kalooban natin na lumapit sa Kanya and to seek Him more, ipagkakalob yan ng ating Diyos. Amen. Dahil ang Diyos ay nariyan lang, hindi maiksi ang Kanyang mga kamay para tayo'y abutin. Siya'y nariyan nag-aantay. Amen. Na gusto lang niya, bigyan natin siya ng papuri, bigyan natin siya ng oras. Huwag nating sayangin yung oras natin dito sa walang makabuluhang bagay. Bagkus, bigyan natin yung oras natin sa Kanya sa ating pagpuri, sa ating pakikinig ng Kanyang salita. Amen. Bigyan natin yung buong puso natin sa Kanya. Kaya ngayong umagang ito, awitan natin siya na may pagpapakumbaba. Ilagay natin yung ating mga paa sa Kanyang talampakan. Tayo yung magpasubmit sa Kanya. Magpasakop tayo sa ating Panginoon. Ngayong umaga, bigay natin naman yung puso natin, yung oras natin sa Kanya. Sabi nga, wag na tayong magmatigas pa kung nararanasan mo, kapatid, yung presensya ng Panginoon Diyos. Let go of that presence, of that feeling. Yung feeling na nararamdaman mo sa puso mo para siya yung yakapin, yung manabik ka sa presensya niya. Manabik tayong umawit para sa Kanya. Kayong umagang ito, muli nating awitan ng ating Panginoong Diyos. Itaas natin ang ating mga kamay. Kawasamin mo siya ngayon. Sabi mo, Lord, here I am. I want to desire of you more, Lord Jesus. And that's what we need to do this time. Awitan natin siya. Let's desire of His presence. Awitan natin siya ng may pagpapakumbaba at pusong mapagmahal at pusong dinidesire ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Come on, church. Awitan natin ang ating Panginoon. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All
give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Come on, church. Open up your hearts to our Lord Jesus. Hayaan mong papasukin mo ang Panginoong Diyos sa puso mo ngayong umaga. Papasukin mo ang ating Panginoong Diyos sa puso mo. Mangusap ka sa Kanya. Sabi niya, anak, naririto ako. If you desire of me more, I will come near you. Huwag mong patigasin yung puso mo kung nararanasan mo presensya niya. Iiyak mo sa Kanya. May dinadala ka, idulog mo sa Kanya. May gusto kang gawin na hindi mo magawa. Tanggapin mo, badal marireceive mo kapag ang Panginoong Diyos ang tinawag mo. Idulog mo lahat kung anong nasa puso mo. Wala kang forgiveness sa puso mo, release forgiveness. Gusto mo mabago ang buhay mo, magpabago ka sa ating Panginoong Diyos. God will transform us if we desire to be transformed. God is there to cherish you if you want to be cherished by Him. God will give you rest if you don't have rest. God is always there loving us. Kaya ibalik natin yung pagmamahal natin sa Kanya. Purihin natin siya. Awitan mo siya. Itulong mo yung buhay mo sa Kanya dahil sa ating Panginoon Diyos, wala tayo dito sa mundong ibabaw. Ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ay makakapagbigay sa atin ng mga pangangailangan natin. Kung mahina tayo, dumulong tayo sa Kanya, bibigyan niya tayo ng kalakasan. Huwag kayong mahiya. Huwag tayong matakot lumapit sa Kanya. God will give us a better future, sabi nga.
God is always there to give us better future with Him. Iaasa natin yung buhay natin sa Kanya. Sa Kanya lamang tayo umasa. Sa Kanya tayo laging tumawag, kumapit. Kung ika'y mahina, tayo'y palaya kasi ng ating Panginoon. May dinaranas ka ngayon ang Panginoong Diyos magbibigay ng kakapahingaan sa'yo. Wala kang pag-asa, magbibigay ng pag-asa yung ating Panginoong Diyos. So we desire of Him, desire of God, desire of Jesus, live in Him. Hallelujah. Oh yes, Lord Jesus, yes. Hallelujah, Lord God. Umawit ka, awitan mo ang Panginoong Diyos. Awitan mo siya, bigay mo yung buong puso mo. Bigay mo yung buong puso mo. Hallelujah. Lord, have your way. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Minsan pa, minsan pa. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka ng maluwalhati. Purihin ang iyong pangalan na dakila. You're the King of Kings and the Lord of Lords. Nararapat lamang na ikaw ang aming itaas, Panginoon, ang iyong pangalan, ang siyang mamutawi sa aming
Napakasarap po talaga umawit sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Minsan pa nga po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Grabe po ang naranasan po ng bawat isa. Amen. Bagamat po malamig ang panahon, dito po sa loob tayo pipinainit ng presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Minsan pa nga po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Glory to God. Amen. So ngayon po umaga, maging excited po tayo. Gaano po ba tayo naging excited papunta dito kanina? Amen. Yung talaga pang parang gusto na po nating tumalon. Amen. Tumakbo. Amen. Papunta sa lugar na ito. Amen. Ganon din po nawa ang ating excitement to hear, na pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Amen po ba? Ngayon po umaga, blessed Sunday po everyone, dyan po sa online at dito po sa atin sa simbahan. Amen. Muli, tayo po'y dinako ng Diyos. Amen po ba sa lugar na ito upang tayo po'y magsama-sama na magpuri, makinig ng kanyang salita. Amen. At ang ating pong butihing pastor ay always ready, amen po ba, to share the Word of God. Amen. To share the Word of God para po sa atin na nakikinig, online man o actual, amen po ba, na bless po ang bawat isa, amen po ba. Ngayon po umaga, sabihin mo sa katabi mo, I'm happy to hear you again. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, ayan po. Ngitian mo naman yung katabi mo, yung ngiting, yan. Amen. So, yan, medyo, naramdaman na po ba natin yung, yung bear month? Nararamdaman na natin, kasi medyo malamig na sa labas. Amen. Hallelujah. Yung simoy ng hangin, malamig na po. Amen. Kaya nagpapaalala na ang bear month. Amen. Parang ilang days na lang. September na, no? Malamig na ang panahon. Parang ang season ng rainy is medyo kalahatian na po tayo, medyo nawawala na siya ang rainy season. Amen. So ang papalit po dyan is, cold season. Yan. Cold season, parang ganon. Pero hindi po natin hayaan na tayo may manlamig. Amen po ba? Dapat manatili po tayong nag-aapoy at manatili po tayong nag-iinit. Amen. Sa salita po ng ating Panginoon. So, yan po. Muli, ang ating pastor ay hindi man po natin siya nakakasama physically or dito sa harapan, pero andyan po siya always para po sa atin. Amen. At magkaiba man po ang oras ng kanilang dito sa atin at sa kanila sa Canada, pero hindi po yan parang, okay, kasi gabi na, matutulog na ako, magpapahinga na ako. Hindi po yan ang nais ng ating Panginoon ay ng ating pastor, kundi tayo po'y kanyang abutin. Amen? So, ayan. Ready na po ba? Amen. Hallelujah. Ayan, medyo nag-ano daw ng konti. Amen. So, ayan po, muli sa inyo po dyan sa online, kung nasaan man po kayo, saan mang lugar kayo naroon, kung nasa Canada or US, yan, Korea. Amen. Welcome po kayo sa ating Sunday Celebration. Amen. Yan, God bless you po sa inyong lahat at sa mga kung nasa dito po sa Cordillera, Benguet, amen. Ayan, yan po muli po nating palakpakan ng ating Panginoon sa buhay ng ating pastor, amen, hallelujah. Praise the Lord. God bless you, Sister Shoni. God bless po sa lahat. At meron ba akong audio? Ayan, sige pa tayong lahat po tumayo at tayo po yung manalangin sa Lord. Praise the Lord. Let us pray. Heavenly Father, marami pong salamat muli sa pagkakataon nito na dinako mo kami sa lugar na aming bahay-sambahan para ikaw itaas, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat po sa inyong banal na pagsama, sa inyong banal na pagpanguna. Be with us, Father God, for the whole service. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw po ang aming inaawitan. At may mga anak ka na nakikinig actual and online ng iyong pong banal na salita. Pinupuri ka, sinasamba ka sa Spirit, sa katotohanan. Lord, pagpalain mo sila at ibuhos mo, Panginoon, ng inyong karunungan. Patuloy silang matuto, lumalim sa inyong salita. And Lord, this time, Panginoon, lalo namin maintindihan, Lord, ang aming pagkapili at pagkatawag at pagkalikha, pagkatanim at pagkatalaga mo dito sa lupa. Kami po lahat, Panginoon, na nagsama-sama,
na nagpupuri at naglilingkod sa inyo. We thank you, Father, that you already establish everyone sa aming kaking pong kapwa manggagawa. You already equip them, empower them, and bless them, O Lord God, na meron silang desire to serve you, desire to follow you, Panginoon Lord. Lord, you are our Lord, our lover, our lifter, and this morning, Panginoon, marami kang iaangat ng mga anak mo at pinagpapala mo sila. While listening your word, Lord, maging focus po kami, maging attentive po kami. Wala pong maging hadlang sa aming pong pakikinig right this morning, Father. We commit to the whole time. Jesus, we pray. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin si Lord. Praise the Lord. Amen. Ayan, can you all be seated po at purihin po ang Panginoon dahil meron po siyang magandang mensahe sa bawat isa sa atin. Sino po excited na nagsiserve sa Lord? Amen. So, alam niyo po, kahit tayo magkakalayo, dapat meron tayong spirito that we are all excited to serve God. Amen po ba? And this morning, allow me to share with you isa pong napakagandang topic sa Bible na hindi madalas sinishare ng iba. Only few share this subject. Ayan. Ang topic ko po ngayon is all about becoming a lifter, or yung tinatawag natin na servant leader. So, hindi po lahat servant leader, hindi po lahat lifter, but let me encourage everyone na tayo po ay maging isa pong lifter. Yung ikaw at ako ang gagamitin ng Diyos para iangat ang ating pamilya. Ikaw at ako ang gagamitin ng Diyos para iangat ang ating katrabaho, ang ating pong kaklase, yung ating pong kaibigan, yung ating mga kanegosyo, katrabaho. Ikaw at ako ang gagamitin ng Lord. And while listening and learning His Word, may the wisdom and the Spirit of God, the Spirit of lifter, be upon us para habang tayo po nakikinig, meron tayong matinding misyon. Amen. Na gagawin sa buhay habang tayo po ay nabubuhay. So, becoming a lifter. Sa ating introduction, ayan, sa ating introduction, in order to become a lifter, we need to go under and serve others. And before I go on, yan po yung aking introduction, becoming a lifters, in order to become a lifters, we need to go under and serve others. Amen. Marahil kayo po, andyan kayo ngayon, nagsiserve kayo sa church, pero hindi pa po kayo lifter. Ayan. Marahil nagsiserve kayo sa Lord, pero dapat matuto tayo sa Lord that He Himself is a mighty, great lifter ang Panginoon. Naalala ko po, meron po akong joke. Ayan. Pwede ba ako mag-joke sa inyo? Praise the Lord. Ayan. Sa church naman, pwede naman mag-joke, basta related, ano. Meron pong dalawang magkaibigan na nagyayabangan sila. Sabi ng isang kaibigan, sabi niya, hindi mo ba ako nakita sa airport? Sabi niya, nung last week, sabi niya, hindi kita nakita sa airport. Sabi niya, alam mo, andun ako sa airport. Nung lumipad yung helicopter, sabi niya, ako ay nakabitin sa ilalim ng helicopter. Sabi niya, alam mo, hindi kita nakita na nakabitin ka sa ilalim ng helicopter. Sabi niya, bakit nasaan ka? Sabi niya, andun ako sa ilalim, pasan ko ang bulldozer. Sabi niya. Kaya pala hindi niya makita yung kaibigan niyang nakabitin sa helicopter kasi andun din siya sa ilalim, pasan niya ang bulldozer. So, something funny mga kapatid. Minsan, sabi niya, grabe payabangan nila, no? Yung isa magaling bumitin sa helicopter, yung isa naman walang nakita kasi sabi niya, buhat-buhat niya ang bulldozer. Sino po sa inyo andyan, maraming buhat-buhat pero kinakaya for the glory of God? Sino po sa inyo andyan, maraming buhat-buhat pero lagi kang merong reserve na extra strength, extra power because ang isa pong lifter ay meron pong extra strength then extra power. Amen? Praise the Lord. So, sino po yung mga lifter dyan? Na sila yung they're willing to go under and serve others. Alam nyo, kadalasan po ng mga lifter nanay. Pag nanay ka, di ba, you go under sa anak mo, sineserve mo yung anak mo. Amen?
Pero pag naging spiritual ka na, naglingkod ka na sa Lord, you have also to go under sa mga kapatiran mo, sa disciple mo, sa home cell, sa siniserve mo, in order to lift them up. And another thing, if you remain as a lifter, keep serving others consistently without condition. Kung gusto mo manatili na isang lifter, tuloy-tuloy kang mag-serve na walang condition. Dapat consistent ang pagsiserve mo without condition. Kasi the moment that you put condition sa pagsiserve mo, ang mangyayari po dyan, paano pag maulan na, hindi ka na magli-lift ng iyong kapatid? Paano pag may problema na? Paano pag may kaguluhan na? Paano pag may tough situation na? So you are not lifting others. Kasi may condition. So kung gusto niyo po consistent, tuloy-tuloy na maging lifter ang bawat isa, dapat po we serve others consistently without condition. Alam niyo kung bakit andyan ka pa at andito pa ako? Because we both decided to serve others consistently without condition. Whether sa ayaw at sa gusto niyo, magsiserve ako sa Lord, magsiserve ako sa aking kapwa. Huminto ka man o hindi ka na nagtuloy, tutuloy pa rin akong magsiserve. Why? Kasi wala pong kondisyon ng aking pagsiserve. Consistent ako because I understand I am a servant leader na lifter. Ayan, yun yung gusto kong idiin ngayon sapagkat itong topic na ito, it carries such divine, hindi promotion, divine acceleration na tinatawag itong topic na ito. Kung sino pong makakaintindi nito, sino po ang i-apply ito, sino po ang mamumuhay, mag-next level ang kanya pong paglilingkod. Sino pong gusto mag-next level ang kanyang paglilingkod? Amen. Paglilingkod na kinalulugod ng Diyos, paglilingkod na nire-reward ng Diyos, paglilingkod na kinalulugdan din ng maraming tao, na papapraise the Lord sila sa paglilingkod mo. Amen. I remember po last time, itong kinatatayuan ko, may pumunta dito. Isa lang sinabi niya sa akin, sabi niya, padala ka talaga ng Lord dito to help us. Praise the Lord, to help us. Amen. Ang isa pong lifter, wala pong nagtutulak sa kanya para gawin ng isang bagay kasi passion niya na gawin ito sa kanya pong kapwa. Marami akong mga important things to remember as a lifter. Ayan. Mga bagay na alalahanin natin bilang isang lifter. Number 1, lifters are marked with greatness. Yan. Ang isang lifters daw po ay meron siyang mark of greatness. And I want you to see your life. If you really live as a lifter, meron kang marks of greatness. Huwag kang mahiya, huwag kang manghinayang sa pagsiserve mo na nag-aangat ng inyong kapwa. Because whether yung inaangat mo, pasaway, mabait, sobrang bait, or hindi talaga ginagawa ang tama, whether ginagawa mo yung best mo pero hindi nila ginagawa yung gusto mo, kaya mo sila nililift up, ang importante dito, ikaw na consistent because whoever serve to lift up others, you are marked with greatness. Amen. You're marked with greatness. Hindi yung magaling magturo, hindi yung magaling magtugtog ang may mark of greatness. Not a teacher, not a player, not a song leader unless bababa kami sa stage and we are willing to serve others. Sino po sa inyo, iniisip po sana, andyan ako sa stage, ako kumakanta, nagigitara. Kasi feeling mo parang great, parang good, parang something angat. Pero gusto kong encourage ang bawat isa, huwag niyo pong hangarin ang mga bagay na yan. Doon sa maliit na inyong paglilingkod sa Diyos, paglilingkod sa kapwa, pag sumikapan po ninyo, one day, makikita niyo po, iaangat kayo ng Diyos. Si Lord yung totoong lifter. Pero ang gusto ng Diyos, tayo ng mga anak niya, maging lifter din po tayo. Tingnan po natin. Sa Matthew 20, verse 26 to 27. Ito yung sitwasyon na yung mga disciple ng Panginoon, nagkaroon sila ng pagtatalo sa sarili
At ang issue, kung sino daw po ang magaling, matalino, sino ang leader, sino ang dakila sa kanila pong grupo. Because of course, they were 13, kasama si Lord. Pag wala na si Lord, sino doon sa servant, sa disciple, ang leader? So nagtalo-talo sila. Kaya sinabi ng Panginoon dito sa verse 25, dahil dito, pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintel, can I listen my volume first? Sorry. Ayan, okay na. Okay lang po yung volume ko. Masyadong malakas yung echo sa tainga ko. I try to use my JBL na headset para madiretso yung audio para medyo lumayo ako sa cellphone. Para makita na payat na ako. Joke lang. Joke lang mga kapatid. Hindi lang ako kumakain ng rice kasi dagdag pa sa budget yun. But anyway, let me continue. It's okay. Let me continue mga kapatid. Are you listening po? Wave your hands if you are listening. Oh, praise the Lord. Palapan po muna natin si Lord. Praise the Lord. By the way, kayo po na andyan, I'm happy to see you because I'm planting such important seed sa inyo pong buhay na ito po yung magpapahalaga din at magbibigay kahalagahan sa inyo pong mga buhay. Ulitin ko po nagkaroon sila ng pagtatalo, nagkaroon sila ng haka-haka kung sino magiging leader sa kanila. Pero ito yung sinabi ng Panginoon, pinalapit ni Jesus at sinabi sa kanila, sabi niya, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ang nagahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Dito daw sa Gentiles leadership, dito daw sa world or either Greek leadership, not kingdom leadership, not the Lord's leadership, sabi niya, kung sino yung tinatawag na pinuno, sila yung nagahari at nasusunod. Nagets niyo po mga kapatid? So, ang gusto ng Lord na i-change yung concept of thinking nila, kasi pag ikaw yung nagahari, ikaw yung nasusunod, hindi ka magiging lifter. Amen. Magiging tearer ka o either magiging ikaw yung nang-i-slave. Amen po ba? Nasundan niyo po ba mga kapatid? Ikaw yung nang-aalipin. So sa verse 26 sabi niya, hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. Wow, praise the Lord. Pwede bang palapalan muna natin si Lord. Amen. Nung narinig ko po itong verse nito, dito ko po nakita na dapat hindi tamarin ng mga anak ng Diyos maglingkod sa kanilang kapwa. Kasi alam nyo minsan, kung bakit nawawala tayo sa disenyo ng Lord as a lifter o as a servant leader, kasi hindi tayo nagsiserve sa ating kapwa. Ang gusto lang natin, mag-serve lang sa gusto natin, hindi doon sa gusto ng Diyos. Tingnan niyo ang gusto ng Diyos. Sabi niya, para hindi tayo mali, kung nais ninyong maging dakila, nais ninyong maging great, sabi niya, dapat kayong maging lingkod sa iba. Sino po sa inyong andyan, nagsiserve na sa kanyang kapwa? Meron ba dyan? Hindi yung sinasamba mo ang kapwa mo. Yung nagsiserve ka na. By using your gifts, your talent, your ability, your life, you're serving this person. Amen po ba? You're serving this community. You're serving this company. At sabi po dito, at kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, sabi niya, siya ay dapat maging alipin ninyo. Ang tanong ko sa inyo, sino sa inyo ang lifter na ngayon? Kasi ang lifter, siya po yung nakikitaan na naglilingkod sa iba. Ang isang leader na lifter ay siya po yung nagpapaalipin sa paglilingkod sa kanya pong kapwa. Hindi yung inaalipin siya kaya siya naglilingkod. Nagpapaalipin siya throughout his gifts na magamit ito for the good of others. At sabi doon, ang mga totoong lifters, they were marked with greatness, Brother Wilson. They were marked with greatness, Brother Kirby. Ang totoong lifter, yun talagang ang iniisip, makapag-serve. Hindi maging leader para sundin.
Hindi maging leader para magmando. Maging leader, magpaalipin throughout our gifts na magamit natin for the good of other. Pwede mo palapan po natin si Lord. Hallelujah. That is a kind of leaders being marked with God's greatness. Sa Lucas chapter 22 verse 26, 8 to 27, sabi po, sa halip ang pinakadakila ang dapat lumagay na pinakamababa. Kung sino man po sa loob ng ito, sa loob ng bahay, sa loob ng church, sino po yung pinakadakila sa loob ng bahay? Minsan si nanay, si tatay. Kasi sila yung nagsiserve, ano? Ganon din sa church. Kung sino daw yung great, hindi yung siniserve. Kaya po ako, ayaw ko magpastor na siniserve ako eh. Gusto ko ako yung nagsiserve sa lahat. Because I understand that lifters are marked with greatness. So kung tatanungin ko, nakikita niyo ba sa sarili niya that you are marked with greatness? Amen po ba? At kasunod sabi po dito, at ang namumuno ay maging tagapaglingkod. At kung sino daw po yung leader, ay siya daw po yung servant. Siya po yung naglilingkod. Wow. Nasusundan po natin? Naunawaan po natin? At sa verse 27, sabi po, sino ba ang nakahihigit na nakakataas? Ang nakakadulog sa hapag o ang naglilingkod? Sabi niya, hindi ba ang nakakadulog sa hapag? At sinabi ng Panginoon Hesus, ngunit ako'y kasama ninyong bilang isang naglilingkod. Pwede mapalapan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ang totoo po niyan, nung siya po ay nasa langit, siya po, He is a great lifter. Nung bumaba siya sa lupa, nagkatawang tao, and He served us as a lifter. He served His time as a lifter sa kanya pong mga disciples, sa kanya pong family, sa kanya pong mga followers. Those people who follow Him, those people who remain in Him, hindi siya nanatili bilang isang Panginoon na pinaglilingkuran nila, kundi nanatili siya bilang Panginoon sa kanya pong purpose na nagsiserve sa kanya mga disciple. Sino ba excited mag-serve ngayon? Because those server, those lifter, meron silang marks of greatness. Sino ba excited mag-serve? Taas yung kamay. Amen. Amen. Pag ngayon, sinimulan niyo pong paglingkuran ng inyong kapwa, sinasabi ko sa inyo, hindi man ako ang magpapala sa inyo, pero ang Diyos na nag-utos sa atin, at siya po ang magpapala higit sa kung ano meron sa tao. Palapan po natin si Lord na magpapala sa atin. Kung baga si Lord, sinasabi niya, nakita niyo ang mga tao, sabi niya, mas dakila yung pinaglilingkuran kumpara sa naglilingkod. Sa sanlibutan yan, sa context ng world, sa context ng Gentiles, sa context ng Greek. But in the kingdom leadership, sabi niya, in a paradox, makikita natin dito na sabi niya, andito ako. Sabi niya, nagsiserve. Wow. Ang tanong ko ngayon sa iyo, asan ka ngayon? Asan ka? Ikaw ba yung nagsiserve? Kanina, habang ako po ay nananalangin dito nakaluhod, tapos kayo po naglilid ng worship, may isang tanong na bumubulong sa tainga ko, bakit ka pumupunta sa simbahan? Amen. Bakit ka pumupunta sa simbahan? There are two reasons na kung bakit ka pumupunta sa simbahan. Number one, amen, dahil nagsiserve ka sa Panginoon. Amen. Yan yung number one yan. Number two na dahilan, dahil meron kang na-save na may ina-assist ka na magsiserve sa Panginoon. Pag wala ka pa sa number two, please, we need to step up. Kasi baka ang gusto ko lang sumamba, kumanta, umawit sa Panginoon. So hindi ito makikita sa atin yung pangalawa. Yung pangalawa, kung bakit tayo nagsisimba, kasi kung magsisimba ako, hindi lang dahil sumasamba, nag-o-offer ako my body sa Lord. Ayan, I offer somebody and I offer my body or anybody to the Lord. Palakpan niya muna natin ng Panginoon. Yan po yung mga taong pinakamatindi na lifter. Kaya marami po silang nahango sa putikan, nahango sa apoy, nahango sa balon na ngayon kasama na nilang nagsiserve sa Lord. Mamaya I will tell you why, bakit napakahalaga niyan. Pero gusto ko munang magpundo dito sa number one, that lifters are marked with greatness. Bakit? Kasi naintindihan nila ang purpose nila dito sa lupa, na andito sila
as a leader, hindi sila yung nang-i-slave ng tao, kundi dito sila, nagsiserve ng kanilang kapwa. Nagsiserve ng kapwa nila manggagawa, kapwa nila leader. Nagsiserve sila sa community throughout their talents and abilities. Nagsiserve sila sa church. Tinuturuan. Alam nyo, tingin sa for example, I was so blessed kanina. Nakita ko si Brother Mark, nagdram. So, gifted siya. Si Brother Chris din gifted. But let me encourage everyone, our giftedness, amen, magdadala yan sa atin sa stage to serve. Are you following, mga kapatid? But, pwede yan magdala sa atin, pwede yan mag-accelerate sa atin, mag-elevate sa atin. But to have greatness, kailangan mo din dalawa. Number one, Brother Mark o Brother Chris o sino man ng mga gitarista o ginagamit ng Lord, you have to encourage, you have to serve somebody next to you. Amen po. Na magda-drums din, magigitara, amen? Or especially new person na madadala mo sa Panginoon. That is a lifter na merong marks of greatness. Kasi ang priority ng Panginoon ay magamit itong buhay natin to serve others para mailapit natin sila sa Lord. Magamit itong buhay natin, hindi para paglingkuran, para maglingkod. Sabi niya ng isang mentor ko, sabi niya, I wanna die empty. Amen po ba? I wanna die empty. Gusto ko na habang ako nabubuhay, may pakinabang ang buhay ko. At gusto ko pagbalik ko sa Lord, lahat ng bunga ko na pakinabangan ng mga tao na nasa paligid ko. Pwede mo palapahan po natin sila. I know you're thinking, you're desiring that way, na yung buhay nito, hindi ito masayang. Magamit itong buhay nito, may pakinabang sa iba. Amen po ba? Amen po ba? Sino ang gusto ng ganung buhay na mayroong pakinabang sa iba? And alam niyo po, anywhere, meron kang opportunity to lift up others if you have a servant thinking na I'm here to serve and not to be served. Because number 2, lifters serves and willing to sacrifice for the good of others. Ulitin ko po, number 2. Ano po yung number 2? Lifters serves and willing to sacrifice for the good of others. Mahirap bang gawin ito? I know you're thinking, gusto kong mag-level up yung buhay ko. Gusto kong pumayapa ang buhay ko. Gusto ko naman mapasaya si Lord, mag-glorify si Lord. But remember, lifters serves and willing to sacrifice for the good of others. Matthew 20 verse 28, sabi po dito, sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito dito sa lupa, mga kapatid, hindi upang paglingkuran. Si Jesus na siyang Lord, siya yung leader, siya yung King of Kings, Lord of Lords, siya yung Master, siya yung Messiah, siya yung Elohim, siya yung Adonai, siya yung tinatawag natin na El Shaddai, Yahweh. I-put name on Him. Pero pagpunta niya dito sa lupa, amen po ba? Anong ginawa ng Panginoon? Siya po ay naglingkod. Sabi po dito, hindi upang sabi niya, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. So, that's the power of serving, mga kapatid, sa ating pong kapwa. Si Lord, nakita niya po, kung bumaba siya as Lord dito sa lupa, marahil ang mga tao matatakot sa Kanya. Pero nung bumaba siya as a good servant of our Heavenly Father, people come to Him. Nakita siya, uy, si Jesus, nagpipreach ng gospel about the kingdom. Uy, si Jesus, nagka-cast out ng demonyo. Uy, si Jesus, nagpapalayas ng masamang spirito, nagpapagaling ng may sakit, bumubuhay ng patay. Oh, si Jesus, he preach about good news. And then people come to Him. And then, yung buhay niya, ginamit niya para yung bulag makakita. Ginamit niya yung buhay niya para yung patay muling mabuhay. Alam niyo, yan yung pinakamatinding essence that a person who is totally marked with greatness, na makikita po natin si Jesus. Kaya nga, kung wala kang attraction sa ginawa ng Panginoon, marahil hindi ka pa born again. Hello? Once you are born again, once you are in the kingdom of God, dapat matindi yung ating attraction. Dapat matindi yung kuldit sa puso natin about how the Lord's live and how the Lord's minister, how the Lord's serve. Sapagkat sabi niya, siya din naman na anak ng tao. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Sino yung katabi mo? Amen? Anak ng tao yan. Hindi po ba?
At tinanim yan, tinawag yan ng Diyos dito sa lupa para maglingkod sa kanyang kapwa. Hindi upang paglingkuran. And tingnan nyo, yung merong matinding marks of greatness na lifter, they're willing to sacrifice for the good of others. Si Jesus, sabi niya, at inalay niya ang kanyang sarili sa ikatutubos ng marami. Hindi lang siya nag-serve ng karampot na bagay, kundi ang kanyang kabuuan ng kanyang buhay, ginamit niya to serve others. Pwede mong palapan po natin ang ating Panginoon Kristo. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. To God be the glory. Ganyan po katindi. Si Jesus, yung kanya pong tinuturo, pinapamuhay niya. Makita niyo po, sa taas kanina, tinuturo niya ito sa kanyang mga disciple, pero ipinapamuhay niya. Isn't it amazing po mga kapatid? So yun din po yung gusto ko encouragement po sa ating mga buhay. Kasabi ko, Lord, nagpe-pray ako, sana mag-level up kami lahat, sana umangat kami lahat, sana makita namin kung nasaan talaga kami dapat lahat. At alam nyo, dapat makita nyo ngayon ang sarili nyo na nasa ilalim ng lahat at naglilingkod sa lahat. Palakpan po natin sila mga kapatid. To God be the glory. Amen po ba? Amen. Dapat hindi ka ngayon nakikita at the top of everyone. Dapat nakikita ka under of everyone. Hindi sa nagpapa-under ka, kundi nagsiserve ka throughout your life, throughout your gifts, because you understand the purpose, you understand the passion, you understand the calling that you're here not to be served, but to serve. Amen po ba? Or even to give your life, even to sacrifice for the good of other people. And number 3, nasusundan po ba mga kapatid? Are you following po? Number 3 po, number 3, lifters are put washer. Lifters are put, lifters are foot washer. Kanina may mark of greatness. Pangalawa, ang lifters, server, willing to sacrifice. Pangatlo po, lifters are put washer. Ito po yung literal at spiritual na meaning ng lifters. Sa Juan chapter 13, verse 13 to 15 and 17, sabi sa verse 13, tinawag ninyo akong guro at Panginoon. Sabi ng ating Panginoong Hesus, at tama kayo, sapagkat ako nga iyon. Wow! Kung makikita natin, inuna ng Lord yung position. Inuna ng Lord yung title. Sabi niya, tinawag niyo akong Panginoon, tinawag niyo akong guro. Tumpak yun eh. Tama yun. That is the truth. Sabi niya, sa akin. Pero sabi ng Lord sa verse 4, dahil akong Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong gawin ito sa isa't isa. Pwede mong palapan po natin si Lord. Praise the Lord. Ang gusto ng Panginoon dito na tinuturo niya sa kanyang mga disciple, amen po ba? Nakita niyo ba dito sa verse nito na si Jesus nagpahugas ng paa sa kanyang mga disciple? No. Ang isang lifter ay siya yung pinakaunang nag-a-act. He act first. Ginawa niya muna bago niya tinuro. So, makikita natin sa part nito, ang amazing point na naisituro ng Panginoon. Sabi niya, I have title. I am who I am. But I give up my title as a teacher. As Lord. Amen po ba? Minsan kailangan mo i-give up yung title mo. Minsan kailangan mo i-give up kung sino ka para makapag-serve ka at maging isa kang lifter. Palapan po natin si Lord. Amen. Kasi kung si Lord meron siyang pride, ay, hindi pwede. Ako ang nagtuturo. Ako ang Panginoon. Ba't ako maghuhugas ng paa nila? Kadumi kaya? Kabaho kaya? Imagine niyo po, noong mga panahon na yun, ng kanyang mga disciple, nakasandal lang yan, naglalakad sila. Kasi nasa mission, malalayo ang dudumi ng paa. Pero si Lord, hindi po nag-atubili. Si Lord na siyang guro. Na dapat, di ba, nakita niyo mga guro ngayon? No, grabe, sosyal. Pinapaypayan, pinupunasan, pinaplansyahan ng damit, pinapabanguhan, grabe. Pinapainom lahat. Sila yung pinaglilingkuran. And this is the context of Greek leadership. That is not the context of kingdom leadership. They're not servant leader. They are slaving others. You get my point, mga kapatid. Si Lord, pinakamatindi ang kanya pong ginawa. Because lifters are put washer, kumuha po ng palanggana, kumuha ng tuwalya,
pinaguhugasan ang paa ng kanya pong mga disciples. Hindi nag-atubili kung mabaho, marumi. Ang importante sa kanya, makapag-serve siya sa kanyang mga disciples. That's why si Jesus, sabi doon, hinting kayo sa akin. Si Jesus is the only one person na sabi sa Bible, itinaas ng Diyos, binigyan ng pangalan na higit sa lahat ng pangalan, na lahat ng mga tao dito sa loob magkukonfess that He is Lord, luluhod sa Kanya, sasamba sa Kanya. At makikita po natin sa part ni ito na wala pong nakapag-abis, wala pong nakapagbagsak sa Kanya. Because lagi siyang pumupunta sa ilalim ng paanan ng Kanyang mga pinaglilingkuran and He's willing to serve. Para ano? Para sila malinis. Para sila matuto. At amazing pa dito, sabi niya sa verse 15, binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Praise the Lord. Anong sabi ng Lord? Ito pala isang halimbawa na dapat tularan. Ang tanong ko sa inyo, sa pagsiserve nyo, sino ang tinutularan niyo? If you're slaving others, we're not imitating Christ. We're not following the teaching of Christ. We're not living as Christ lived. If we're slaving others, if you are lifting others, you are living like Him. Kasi sabi niya, binigyan ko kayo ng isang halimbawa upang inyong tularan. And verse 17, tingnan niyo po verse 17, mapalad kayo kung nauunawaan ninyo ang mga bagay nito at inyong gagawin. To God be the glory. Palakpakan po natin si Lord. Amen. Ang message po dito, Brother Jason, hindi yung every Sunday maghugasan tayo ng paa, hindi yun. Ang message po dito, hindi yung every Holy Week special, maghugasan tayo ng paa. Hindi yan yung message. Ang message po dito, yung concept of thinking natin, dapat tayo po lifter, foot washer, we're willing to go under the feet of this person, the foot of this person, we're willing to help them, to clean them, we're willing to serve them for any cost. At hindi na natin iniisip yung sarili natin, iniisip natin yung kapakanan nila. And this is what we need. Kaya sabi ko nga sa inyo, mas gusto ko pang alalahanin niyo ako na isang huwag niyo na akong alalahanin na gwapo. Huwag na ako alalahanin yung foot washer. O pogi, wag na. Isang foot washer, isang servant leader na foot washer. Because I know who am I, I know where I supposed to be. Ikaw, alam mo na ba kung saan ka dapat? Alam niyo ang prayer ko sa Lord, dalawa ang prayer ko. May prayer ako na matindi sa Lord. Siguro maintindihan niyo ito sa akin why I pray that prayer item. Sabi ko, Lord, give me more wisdom and give me much more wealth. Naghihingi ako kay Lord ng wisdom sa wealth. Kasi pag meron akong wisdom, mas makakapag-serve pa ako sa inyo at sa nakakarami. Amen po ba? Pag meron akong wealth, magagamit ko yan to serve others at sa nakararami. That is my prayer. Nalala ko nung umuwi ako dyan sa Baguio, about 3 weeks ago, andyan ako sa Baguio. I invest sa pag-aaral doon sa Malaysia para matuto ng bond setting. Di ba? Alam niyo yan. And then, I invest almost half of my income the whole year dito. In-invest ko dun sa pag-aaral. Tapos, yung gift ko na yon na matuto kang mag-massage at mag-align ng buto, mas nag-improve siya nung nag-aral ako. And then, pagbalik ko dyan, I serve it. Walang bayad. Tama po ba? Pero merong donation. Kasi tinutulong natin sa mga estudyante. I serve it. Yung gift, yung talent, para yung tao maibsan sa kanilang dinaramdam, magpasalamat sila sa Lord. Minsan, kailangan mo mag-invest sa pag-aaral, mag-invest ng malaki. At hindi mo isipin, dapat mahal ako maningil kasi mahal ang pag-aaral ko. Pag mga ganon, ang tawag ko doon, business mindset. Ako, kingdom mindset. Ay Lord, sabi ko,
niloob mo na makapag-aral ako. It's all your provision. So, papagamit ko ito para mapapurihan ng iyong pangalan. Amen po ba? Kayo, sino kayo sa harapan ng ibang tao? Kayo ba isang foot washer that willing to go under their dirty foot to help them, clean them, or either, naalala ko yung lola ko, sabi niya, ikaw lang ang nag-iisa kong apo na naglilinis ng aking kuko. Are you willing to go under to somebody else to lift them up? Or ang inisip mo, iwi, hindi ko kaya, yaki, mga ganun. Pag may mga yaki mindset ka, mga iwi, pag sinasabi mo, hindi nga, pride ang nag-iiral sa atin. Amen po ba? Si Lord, walang ka-pride. He go under sa kanyang mga disciple. Imagine mo, siya nag-serve. Nasusundan po mga kapatid? So our Lord Jesus Christ is our great model or example that we must imitate as a lifter or a servant leader. Si Lord talaga ang dapat nating imitate. Si Lord talaga dapat yung modelo at example natin as a lifter. Kasi sabi sa Bible, bagaman siya mataas sa langit, bumaba siya dito sa lupa, and He go under us to serve us. Amen po ba? Even to the death of the cross, He remained humble ang ating pong Panginoon. Makapag-serve lang siya sa atin, masunod niya lang kalooban ng kanyang Ama sa langit, mga kapatid. Is that amazing po, mga kapatid? That we have a great model. Kaya sabi niya, sa Juan chapter 12, verse 26, sabi niya, ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At saan man ako naroon ay pumaroon din siya, pararangalan ng Ama ang sino mang naglilingkod sa akin. Palangpakan po natin si Lord. Amen po ba? Alam niyo yung word na pararangalan ng Ama ang naglilingkod sa akin, sabi ng Lord. The word Ama, the word Father, the word means source. Meaning to say, the source, amen, will cause you a reward if you are faithfully following Jesus. Hindi lang kung saan siya naglalakad, kundi kung ano pa yung ipinamuhay niya. Nakita natin si Lord na namuhay, naglingkod, nagpagaling, amen po ba? Naghugas ng paa. Dahil sundan natin yung ginawa niya, mga kapatid. Kaya sabi niya, kung nasaan ako, andun ka rin dapat. Kung ano yung ginawa ko, ginagawa mo rin dapat. At sino man ang sumusunod, gumagawa ng mga yun, sabi niya, pararangalan ng aking Ama ang sino mang sumusunod at tapat na naglilingkod sa akin. No wonder po, sa buhay natin, minsan, bakit parang there's no peace, there's no joy, there's no power, there's no anointing, there's no such reward in my life. Ano nangyari sa buhay ko? Because you stop serving others. The moment that you start condemning others, the moment you start grabbing down, the moment that you start tearing others, diyan nyo po mararanasan, mararamdaman yung loneliness, yung sadness, because the Father will not reward you. Amen po ba? Nasusundan po ba, mga kapatid? May natutunan po ba? Kaya remember, unless we serve, we cannot lift others and become a leader ng ating pong kapwa. Unless we serve, we cannot lift others and become a leader. So, natutunan ko po ito, ang isang servant leader, kaya tinawag siyang servant leader kasi leader talaga siya. Pero siya yung leader na nagsiserve sa kanya pong kapwa. Unless you serve others. Naalala ko, I know Brother Chris is listening at binabalik-balikan ko ito kay Brother Chris. Sabi ko sa kanya, bro, I want you to put under to someone because ayaw kong maging leader ka na ikaw ang nasusunod. Gusto kong maging leader ka na umaangat sila because of you. That's why I called you lifter. Naalala mo, Brother Chris? If somebody tempt you, Brother Chris, dapat ikaw ang leader dyan. Ikaw ang magaling, ikaw ang talentado, ikaw ang epektibo, ikaw ang may alam. If somebody tempt you, they are temptation. I want you to realize, everyone po, sa atin po lahat, na hindi dahil meron akong gift, kaya andito ako nagsiserve. No? Hindi dahil may gift ka, kaya somebody get you at nilagay ka dyan. No. Hindi pa po yan. Kung bakit ka andyan, remember this. Because there is a servant leader na nag-serve
tiningnan yung capacity, ability mo. Kinuha ka, nilagay ka doon. Pero ayoko magtapos ka doon sa nagsiserve ka lang sa gift mo, sa gusto mo. I want to encourage you yung sinabi ng Panginoon na mag-serve ka sa kapwa. Because ang isang lifter na nagsiserve, merong mark of greatness at dapat isa siyang foot washer. At higit sa lahat, sumusunod siya sa example ng ating Panginoon Hesus. Ang tanong ko sa inyo, sinong example ang inyo pong sinusunod? Kasi kung ang example ng kaaway si Satanas, gusto niya lahat ng mga Kristiyano, lahat ng mga connected kay Christ, lahat ng mga nasa kaharian ng langit na namuhay sa lupa, ang gusto niya bumalik doon sa darkness. Bumalik doon sa kadiliman, yun yung gusto ng kaaway. Kaya hindi hila niya pabagsak. Pero ang gusto ng Lord, i-lift up natin ang bawat isa. And let me encourage everyone that unless we serve, we cannot lift others and become a leader. Alam nyo, ang pinakamatinding title ngayon, hindi yung maging leader ka na marami kang nasasakupan. Ang pinakamatinding title ngayon, yung lingkod ka na marami kang pinaglilingkuran. Hindi yung maraming naglilingkod sa'yo. Are you following po? Kasi pag gusto mo maging leader na marami ang sumusuko sa'yo, sumusunod sa'yo, you're not a leader na gusto ng Lord. You're a Greek leader o leader ng sanlibutan. Pero pag ikaw leader, dahil nagsiserve ka, marami kang nalilift up. You're a leader marked with greatness o lifter marked with greatness. Palapan po natin sila mga kapatid. Let me encourage the whole church, everyone. Ito ang sasabihin ko sa atin, mag-unahan na tayo maglingkod sa isa't isa. Amen. Hello, mag-unahan na tayong maglingkod sa isa't isa. Paglingkuran natin ang isa't isa. Mahalin natin ang isa't isa. Paglingkuran natin. Because pagtotoo sa puso natin ang paglilingkod sa isa't isa, the Father will reward us. The Father will bless us. The Father will lift us up, mga kapatid. Amen po ba? Sabi sa Marcos chapter 9, verse 35, I love this verse, naupo si Jesus, sabi niya, tinawag niya ang 12 at sinabi sa kanila, ang sinumang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat. Praise the Lord. Nasaan niyo itong verse nito? Are you following po? Na kung sino na po ang nagnanais na maging una, kailangan po maging huli ng lahat. Are you with me? Gusto ni Lord, ayaw ka niya lang maging isang leader. Kung naglalakad kayo, gusto ni Lord, sa likod ka. Para ikaw yung pusher. Pagpataas naman yung parang be na victory, gusto ni Lord sa ilalim ka. Para ikaw yung foundation. Ang isang lifter ay pwede siyang maging foundation. Ang isang pusher ay pwede siyang maging leader. Bakit po? Kasi meron siyang may kakayanan siya magpailalim para magtaas ng mga tao sa harapan niya. Merong kakayanan siya mag-push ng mga tao, pero merong kakayanan siya. Amen po. To push, to lift others, and let me encourage the whole church na sana po, ganun din po yung ating kaisipan. At sigurado ako, matutuwa ang Lord sa atin. Pararangalan ng Diyos ang bawat isa sa atin. Be blessed ng bawat isa sa atin. Magagalak ang Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi niya, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat. At maging lingkod ng lahat. Are you with me, mga kapatid? Dapat ang paglilingkod mo at paglilingkod ko, dapat kamukha ng paglilingkod ng ating Panginoong Kristo sa ating kapwa. Dapat ang pattern, ang example, ang model na sinusundan natin, yung paglilingkod ng ating pong Panginoon Hesus. Naglilingkod siya ng buong kapakumbabaan. Sabi nga rin ni Pablo sa Acts chapter 20 verse 19, I serve the Lord with all humility within these people, ng buong panangis, buong pagluha, para mapabuti sila, para madala sila sa kaharian, makilala nila ang hari, maligtas sila. Amen po ba? Kaya kapag ka ang pattern mo, hindi si Lord, mamamali ka. Hindi ka magiging lifter. Baka maging tearer ka pagdating ng panahon. Are you following po, mga kapatid? As a number 4, in my conclusion, lifters are soul winner and leading others to God. Ito yung pinaka-the best, yung pinaka sa number 4.
Lifters are soul winners and leading others to God o to Christ. Ang isang lifter ay nagwiwin ng kaluluwa at nagdadala ng maraming kapwa niya sa Panginoon. Ito po yung pinaka-example sa 1 Corinto chapter 9 verse 19 to 22. Sabi po ng isang taong may matinding kalayaan na nagpaalipin sa paglilingkod, nagpailalim sa lahat in order to lift them up and bring them to the Lord. Sino siya? Siya si Pablo. Siya ang nagsulat dito. Sabi niya, malaya ako at di alipin hinuman. Yung statement niya, sabi niya, malaya ako at di alipin hinuman. In short, wala pong nang aalipin sa kanya. In short, wala siyang boss, wala siyang amo. In the context dito sa world. Pero sabi niya, ngunit nagpaalipin ako, magtubig lang po ako mga kapatid. Nasusundan niyo po yung verse? Sabi niya, ngunit nagpaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng mas marami sa Panginoon. Kung titingnan mo po, yung pagpapaalipin niya, hindi yung naging slave siya nila. Hindi yung naging sunod-sunuran sa masama nilang ginawa. But by using his life with the wisdom, with the knowledge, with the provision, with the talents, with the gifts of God, ginamit niya kanyang buhay para makapaglingkod dito sa mga bagong makukonect, makukonvert, mga bagong mawiwin na kaluluwa. Ikaw, what are you using for? Para sila ma-connect, ma-convert, mawin mo sila sa Lord. What are you living for? Na pinapakita sa kanila as an example. Because si Pablo, sabi niya, nagpaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng mas marami sa Panginoon. So meaning to say, pag hindi ka pala nagsiserve, amen po ba, to save, at hindi ka nag-decide na ipagamit yung buhay mo para magpunta sa mga tao nito, go under them, wala kang mawiwi na kaluluwa. That's why kung puro lang tayo, every Sunday, andyan tayo sa Sunday, hindi naman masama pumunta sa Sunday para umawit. Pero hindi tayo pumupunta sa bahay-bahay, hindi tayo pumupunta sa mga kaibigan, kakilala natin, intentionally serving them, go under in order for them to be saved. Imagine mo po na bago ka pumunta, pinagpipray mo silang ma-save. Pinagpipray mo pamilya nila makakilala sa Lord. Bago ka nag-home cell, bago ka nagtumulong sa kanila, are you following? Mga kapatid, hello, wave your hands if you are following mga kapatid. Praise the Lord. Kakunti na lang nag-wave ng kamay, yung iba, busy na, hindi ka joke lang. Siya po willing. Kaya nga, dito sa mga willing, ito yung may mga mark of greatness na tinatawag. Sabi niya sa verse 20, sa piling ng mga Hudyo, ako'y namuhay tulad ng isang Hudyo upang mahikayat ko sila. Kahit na hindi ako saklaw ng kautusan, nagpailalim ako rito alang-alang sa mga nasa ilalim ng kautusan upang mailapit ko sila sa Diyos. Intindi, no? Yung motibo niya, nagsiserve siya, amen po, para masave itong mga tao nito by using his everything. Amen po ba? He is willing to suffer. He is willing to go under doon sa kanilang community, sa kanilang situation, para ma-save itong mga tao nito. I remember po, isang isla sa India, meron pong 5 missionary that this island, ay maraming tao na unsaved. Hindi pa nakadadala yung gospel, yung good news. Then suddenly, these 5 missionaries, that they are willing to sacrifice themselves in order to preach the gospel dun sa island na yun. At maniwala kayo sa hindi, pagkalipas ng buwan, all 5 missionary gone. Sila po ay nawala at nabalitaan, sila po ay napatay ng mga tao doon. Pero yung pag-serve nila, na they're willing to sacrifice their life, nagplant sila ng seed, ng gospel, ng good news about God's grace, about God's forgiveness, about Christ the King and His kingdom. Nagplant sila sa island na yun. Then, nagsimula doon sa kanilang service sacrifices. Maraming mga tao doon nakakilala sa Lord. Bagaman na itaya ang kanilang buhay. Pero yung mga tao na yun, they become heroes of faith. They become heroes in their service. Yung mga taong willing to go under, to suffer, to sacrifice, rain or shine, even wala na sila, maibahagi ng salita ng Diyos, sila yung mga matitindi na merong marks with greatness
na makikita natin. Kaya si Pablo, ginawa niya ito lahat. Kaya nga, sa kasunod dito po, sa verse 21, sa piling naman ng mga hintil na hindi saklaw ng kautusan ni Moses, ako'y naging parang hintil upang sila'y mahikayat ko rin. Subalit hindi ito nangangahulugang hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Hindi pa rin siya nagko-compromise. He go under the community and he keep on conforming the commandments of Christ. And he keep on connecting this community to Christ. Isn't it amazing, mga kapatid? Because he's willing to go under. At sa verse 22, sa piling ng mahihina sa pananampalataya, ako'y naging parang mahina rin upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lamang. Yung term niya dito, na upang makapagligtas ako ng kahit ilan man lamang, because he is willing to serve, to save, talagang merong masisave. Parang sample ko lang ganito. Halimbawa, pumunta ka sa ilog. Bakit ka pupunta sa ilog? Kasi nakita mo, maraming bata naliligo sa ilog. Tapos maya-maya, may nakita ka. Because pumunta ka sa ilog intentionally, may nakita kang dalawang bata, lumangoy sa ilog. Tapos, hindi pala sila marunong lumangoy. Lagpas ulo na yung tubig. Nalulunod na sila. And then, ikaw yung ginamit ng Lord para sila i-rescue, para sila i-save. He go under. Pupunta ka doon sa kanilang situation. Mababasa ka talaga para ma-rescue sila. Doon sa mga nasusunog, mag-aamoy-apoy ka talaga para sila ma-rescue. Doon doon sa babuyan, doon sa yung prodigal son, para ma-rescue natin sila. Mag-aamoy talaga tayo ng baboy para maabot sila. Wala na tayong paki sa amoy. Ang importante, we go under them para sila ma-save. Because lifter are soul winners and leading people to the Lord. Palapan po natin si Lord, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Come on, can we give that blessed clap offering sa Lord? Malakas ang palapan sa Panginoon. Amen. Anong sabi ni Pablo? Sabi niya, ako'y nakibagay sa lahat ng tao. Amen po. Nakibagay. Minsan tayo ganito. Ang pakikibagayan ko lang, si kumari ko lang. Hindi ka lifter. Ang pakikibagayan ko lang, yung kung ako, halimbawa, for example, cultural person ka, ay kay Siakat Ipugaw, di Ipugaw mat lang pakibagayan ko. Kay Siakat Ibaloy, ay siya'y kami oray day Ibaloy at pakibagayan ko. O da kami nga Bisaya, unsaman, kay kami Bisaya, Bisaya, ano po among kasulti? Nagets nyo? Parang wala, di ba? Pagka ganun, hindi kayo magkakaintindihan. So si Pablo, he make his way, and I believe he used the wisdom of God. He used the will of God. He used everything that God invested to him to serve others in order for them to get saved. Kasi sabi niya, upang makapag-abot man lang ako ng ilan man lamang sa kanila. And another verse, 1 Corinto chapter 10:33, sabi po dito, sa halip, tularan ninyo ang ginagawa ko. Sinisikap kong mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Alam niyo, kakaiba ito. Dati, nung siya, pinipersikut niya yung mga tao para mabigyang kasiyahan, yung mga leader niya, ng mga religious leader, pati mga Greek leader. Pero this time, sabi niya, sinisikap ko, sabi niya, tularan niyo ginagawa ko, sinisikap kong mabigyang kasiyahan ng lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Maganda yung intention ni Pablo. Marami kasi mga taong ganito, gagawin ko ito ng mabuti para one day hawak ko ito sa liig. Si Pablo iba. Gagawin ko ito ng mabuti because, amen, wala na ako sa sariling intention. Andito na ako sa Christ imitation. Pwede mo palapapan natin sila. Wala na ako in my selfish interest and intention. Andito na ako sa Christ imitation na dadalhin ko sila sa Diyos, dadalhin ko sila sa Panginoon. Kaya ang lahat ng ginagawa ko na mabiglan silang kasiyahan. Bakit po? Isang kasiyahan na hindi ako nagbibinipisyo, kundi sila. Anin mo ang yaman mo, ipon ka ng ipon ng yaman, wala naman naliligtas na kaluluwa. Anin mo yung karunungan, basa ka ng basa ng mga karunungan patungkol sa libro, wala namang natatransform na babago. Unless you serve. Bumaba ka dyan sa maganda mong mansyon at puntahan mo yung mga naghihirap.
mga nasusunog, mga nalulunod, walang mangyayari sa buhay natin. Are you following po mga kapatid? Pwede bang lahat tayo tumayo? Praise the Lord. Is that amazing na sinabi niya po dito, hindi ko inuuna ang aking sarili. Hindi ko inuuna ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila. Is that amazing mga kapatid? Minsan, tandaan niyo po ito. Kung nakapokus ka lang sa anak mo lang ang hahanga at magre-respeto sa'yo. Kung nakapokus ka lang sa katrabaho mo, anak mo lang ang hahanga at magre-respeto sa'yo. Pero kung nakapokus ka sa pangkalahatan, katulad ni Pablo, that's why si Pablo, marami namang galit sa kanya, mga opposition. But he positioned himself and Christ's imitation, and then now, he served others not by his self-gain or intention. Wow! But for the good of others na sila masave. Glory to God. Palapakan po natin si Lord. Kaya nais ko pong i-challenge ang bawat isa sa atin that living in love is the key to remain as a lifter. Ulitin ko po, living in love, Brother June, is the key to remain as a lifter. If you remove love in your life, you can never be a lifter. You can be a false lifter. If you remove love, you can be a grabber or thiever. But if you live in love, because Jesus is love, Christ is love, God is love. Sabi po sa verse nito, Galatians chapter 5, verse 13 to 15, sabi niya, mga kapatid, ibig sabihin po, mga Kristiyano, mga mamamayan ng langit, mga mananampalataya, sabi niya, mga kapatid, tinawag tayo upang maging malaya. Wow, sino po sa inyong malaya? Katulad ni Pablo, wala nang aalipin sa kanya, hindi na siya alipin ng sanlibutan ng kanyang laman. Sabi niya, ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman. Kundi, anong kasunod? Kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa at pag-ibig. Maglingkod tayo sa isa't isa sa diwa at pag-ibig. Sa akin pong paglilingkod po sa inyo, there time, I'm not a perfect pastor, but I'm willing to serve. I'm willing to sacrifice for myself para po sa inyo. If I harm you, if I hurt you, forgive me. But one thing I assured you, I'm here as your leader, as a person who live in love, as a lifter. That's why I encourage you to live, to become a principled person, to become a charactered person. Because within that, you become a quality lifter. Ang isang quality lifter, kailangan tama ang kanyang purpose, tama ang kanyang passion. Amen po? Tama ang kanyang pag-uugali o character in order to remain as a lifter. At higit sa lahat, he do everything with love. Kasi if you remove love, you can no longer be a lifter. You can be a hateful person. You can be a person who condemn others. You can be a person who always intrude others or anything that you think, yung bully, di ba? Maraming mga ganun, mga bulilikong, di ba? Bully nila yung kapwa nila. Because they remove love. If you remove love in your life, you can no longer be a lifter. Kaya sabi ni Lord, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa at pag-ibig. Verse 14, sapagkat ang buong kautusan, tingnan niyo po yung buong kautusan, yung Old and New Testament, ang buong kautusan, sabi niya, ay nauuwi sa isang pangungusap. Are you hearing me mga kapatid? Ang buong kautusan, this Bible, sabi niya, ay nauuwi sa isang pangungusap. This Bible. Sabi niya, ano yun? Ibigin mo ang inyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang tanong ko sa bawat isa, mahal mo ba ang iyong sarili? Because if you truly live in love and you love yourself, you can easily serve others and you can easily live as a lifter. But if you hate others, you hate yourself too. And you know what? To live in the kingdom, that there will be peace, you need to live in love.
To live productively, we need to live in love. To live like Jesus. Ayun paling po mga kapatid. Verse 15. Ito, may warning siya sa verse 15. Sana itong i-eliminate natin. Verse 15, last verse, sabi niya, ngunit kung kayo'y nagkakagatan, alam niyo kung sinong nagkakagatan? Ngunit kung kayo'y nagkakagatan at nagsasakmalang parang mga hayop, mauubos kayo. Alam niyo, hindi ako takot na wala ako dyan sa church. Alam niyo ba kung bakit? Kasi alam ko kayo po, if you really understand this word of the Lord sa atin, who we are as a lifter, hindi ako takot. Isa lang ang kinakatakutan ni Pablo bago siya umalis sa isang simbahan, papunta sa isang mission. Kasi sabi niya, in a form of a sheep, there is what we call wolves and goats. Pero sa akin, sabi ko, Lord, I know. Hello? Alam mo ba, na kapag tinawag ka, tinanim ka, tinalaga, at tinudla ka ng Diyos dyan, meron kang great accountability sa Panginoon. Kapag andyan ka, meron kang trabaho na matindi sa iyong kapwa manggagawa. Kapwa nagsisimba. That your job is to lift them up, not to tear them down. Ang warning ng Bible, hindi tayo hayop. Tao tayo na nilikha ng Diyos na merong image, merong likeness, merong breath, merong blessing, merong Holy Spirit. We're not animal. We're different. We're different maker. We're marked with greatness. Kaya sabi niya, ngunit kung kayo'y magkakagantan at magsasakmalang parang mga hayop, mauubos kayo. But if we really live in love as a lifter, we will grow and we will multiply together. Palakpan po natin si Lord. To God be the glory. Mga kapatid, ako po'y nagsusumamot, nakikiusap sa inyo bilang inyo pong lingkod. Maglingkod tayo katulad ng paglilingkod sa atin ng Panginoon. Kahit ang kapwa natin, hindi man ganun siya nag-serve, but choose to serve. Because to remain as a lifter, we need to serve consistently without condition. Without condition. Alam niyo, na-amaze lang ako. Kasi even si Lord, grabe, kahit si Judas, na alam niyang huhudasin siya, hinugasan niya pa rin yung paa. Kasama pa rin doon sa table. Inutusan pa rin ng Panginoon. Na-amaze ako kay Lord. He's a great lifter and I want to follow Him. He's a great foot washer and I want to follow Him. And I want you to follow Him, mga kapatid. Because for the final, a lifter, God will take them higher. A lifter, God Himself will take them higher. Walang makakapagbaba sa iyo kapag ikaw tinaas ng Diyos kasi tinataas mo ang iyong kapapalakan po natin si Lord. To God be the glory. To God be the glory. Hallelujah. To God be the glory. Starting today, live in love as a lifter. Alam ko na ang gagawin ko dito. Hindi man perfect ang leader ko. Hindi man perfect itong aking umuupo sa lamesa na nagtuturo sa akin. Hindi man perfect yung mga kumakanta sa harap. Yung mga andito sa homes, hindi man sila perfecto. But, choose to be a lifter. Not a terror, not a... Alam niyo, ang pinakaayaw, ang ayaw ng Bible, yung meron tayong crab mentality. Ayaw ng Bible yan. Ang ayaw ng Bible, yung para tayong wolf na sinisila natin yung kawan. Ang ayaw ng Bible, yung tulad tayo sa isang kambing na sinusubag. Alam niyo, merong tsansa na binigay sa atin ng Panginoon. Alam niyo, kung si Judas nag-repent before his suicide, merong tsansa na gumanda at mabago ang kanyang buhay. Kasi kahit sabi sa Bible, gaano man kapula ng inyong kasalanan, gaano man tayo karumi, kaya tayong linisin, paputiin, at muling pabanalin ng Panginoon. Pwede bang palakpan ko natin si Lord? I hear some word that God is a God of many chances. Pero huwag sayangin yung panahon at pagkakataon because we have only one life. And we don't know about tomorrow. But one thing I assured you today,
if you choose to live with the right character and lift others up, every day have nothing to worry about you because God keep on blessing you. God will keep lifting you up. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Taas mo natin ang ating mga kamay. And while we are listening and learning, let us reconnect and come to God and have the Spirit of Christ. Sabi sa Bible, if anyone had the Spirit of Christ, is son of God. But kung wala ang Espiritu ni Kristo sa atin, hindi tayo anak ng Diyos. And let us invite the Spirit of Christ be upon us so that we can live as a lifter. We can live in love and we can continually lift other people. Let us pray, Father in heaven, in the name of Jesus. May the Spirit of Christ be upon my wholeness and my spirit, Lord God. And may your wisdom and knowledge be upon me, Lord Yeshua. So that as long as I live as a lifter. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Wala pong maibababa ngayon. Kasi lahat po kami nasa baba. Thank you, Lord. Naglilingkod at inaangat ang aming kapwa. Wala po kaming iti-turn down. Sapagat lahat po kami, Panginoon, we're not called as a terror. We're called as a lifter. And Father, I pray that this word remain in our heart, remain in our soul, and we will live like never before. Thank you, Lord. Lord, I acknowledge that this is your word, this is not mine. I'm only a servant, Lord, a sharer, a shepherd, a preacher, Lord, that bring great sounds to their ears and their soul and spirit. Lord, I thank you for using me. I want to bring you back the glory and praises. Lord, sa mga hindi pa po ikaw kilala at tinatanggap, Lord, speak to them and come to them as their Lord and Savior. Forgive their sin and let their name, Lord, be written in heaven and the book of life. We thank you. We love you. In Jesus' name, amen. Palapan po natin sila mga kapatid. To God be the glory. Ako po at si Pastor at si Caleb, kami natin Shirley. We love you. Maraming salamat sa inyong paglilingkod. Ngayon, ibang level na ang ating paglilingkod. Ibang yung lingkod, John Mantayan. At ayan si Pastor Ades. At kung makita niyo si Pastor Ades dito, praise the Lord. Masaya ako pagka may kasabihan na happy wife, happy life. Pagka the more I serve my wife, the more the blessing hindi humihinto. Pero pag iniinis ko ang aking asawa, the more the blessing, parang sarado ang pinto. But anyhow, keep on serving, Brother Kirby, keep on serving your mom, your co-workers, churchmate, everyone. Yan po masasabi ko. Paglingkuran natin ng isa't isa. Huwag tayo mang isa. Pahala si Lord sa atin. Sa lahat po sa atin sa online, dabang yung lingkod, ayan, si Des, si Sid. Ang tawag sa amin dito, this in said, or either you call us Sid in this, your servant. God bless you po. Okay. Tayong lahat nga po ay tumayo, tayo po ay dadako sa ating pagbibigay. Amen. So yan po, Blessed Sunday po muli sa ating lahat at kung kayo po ay nandyan sa online, maaari po kayo mag-send ng inyong tithes and offering dyan po sa GCash number na nakalagay po dyan sa ating screen. So ayan po, maraming pong salamat sa ating butihing pastor na nag-share o nagbahagi ng salita ng Diyos. Tayo po'y manatiling nakatayo, tayo po'y manalangin. Inanyahan ko po si Brother Jason na ipanalangin po ang ating tithes and offering at sa closing prayer na rin po. Hallelujah. Bago po tayo magtapos, atin pong ipanalangin ng
nagtapos ating service ngayon. So, let us pray po. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this day, Father God, for the gift of life, Father God, na pinag-aaral nyo sa amin, Father God. Lord, thank you, Lord, for the word na aming natanggap ngayon, Father God. Embrace us, Lord, na ito ay hindi manakaw ng kahit sino, Father God. Lord, may pamuhay, may isabuhay at maitanim sa aming mga puso't isipan, Father God. Lord, as we live others, Father God, we live in love, Father God, not in anger, not with pride, not with guilt, Father God, para makapag-lift up kami to, may lift up namin, Lord, ang mga kapatiran namin sa inyo, Father God. Hindi lang sa aming sarili, Father God, kundi sa inyong kaharian, Father God. Lord, i-guide mo kami, Father God, to do this na aming napakinggan, Father God. Lord, hindi ito mawala sa amin, Father God, na ito ay tumatak, Lord, sa aming isipan, Father God, as we go home at magkatapos ng aming service, Father God. We thank you, Lord, sa inyong presence na aming nadama ngayon, Father God, na kayo'y napapurihan namin, Father God. Sa every workers, Lord, at sa mga kapatiran namin narito, Lord, I lift them up to you, Father God, sa kanilang buhay, na patuloy niyo silang gagabayan, patuloy niyo kaming gagabayan sa aming pang-araw-araw na buhay, Father God, sa aming health na rin, Father God. Lord, patawarin mo kami, Lord, sa nagawa naming kasalanan, Father God. Lord, we humble you for you, Father God, na hindi kami magkaroon ng kahit anumang mga pride, Father God. Lord, i-correct mo kami, Lord, kung kami po ay nagkakamali, Father God. Lord, we're not perfect, Father God, but Lord, we live in your grace and mercy, Father God. Lord, at sa pananaraping ito, Father God, magamit, Lord, sa advancement ng inyong kaharian, Father God. Lord, gamitin niyo, Lord, every corner of this place, Father God, na magamit, Lord, for your glory. Lord, thank you, Lord, for everything that you have done, and we honor your love. Sa inyong love, Lord, kami ay narito, Lord, kami nagtipon-tipon, Lord. Lord, sa aming buting pastor, Father God, na patuloy niyong ginagamit, Lord, patuloy niyo siyang i-bless according to your richness in glory, Father God. Lord, niyo sila gagabayan, Lord, gano'n niyo siyang iingatan, Father God, sa Canada. Hindi lang, Lord, sa Canada at sa iba't ibang pong mga lugar. Thank you, Lord. We honor you, we love you. In Jesus' name we pray. Amen. So yan po, sige po, malaya po natin kamayan ng bawat isa, and blessed Sunday po sa inyong lahat. Mahal na mahal po namin kayo. Good day po and shalom po everyone.